Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. Makaduterteng senador, dinamay pa ang Pangulo. Nakabilang sa grupong Escudero, kumalas na. Trillanes, pinag-umpog si Escudero at Tolentino. Mga abogado at galit na publiko, niyanig ang Senado. Matapos idamay ang Pangulo sa kabalbalan ng ilang senador na gusto din umano ng Pangulo na madismiss ang impeachment ni VP Sara, bagay na walang katotohanan ayon mismo sa palasyo. Abay heto, nagigising na ang ibang mga senador at nananawagan na ipagpatuloy na ang impeachment dahil sa galit ng taong bayan. Samantala, dating senador pinag-umpog ang kabalbalan ni Escudero at Tolentino at binunyag niya din itong mga senador na solid Duterte kahit pa sampalin mo ng ebidensya ay alipores pa din ng mga Duterte. At galit ng publiko, niyanig ang Senado. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan Magiging labag sa saligang batas ang paghahain ng resolusyon para ipadismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ang tingin ng batikang election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal, kasunod ng pagsulong ni Senator Bato de la Rosa ng de facto dismissal ng isinampang reklamo para hindi na matuloy ang impeachment trial. Yung mga senador o kaya the Senate, they cannot take the cudgels for Sara. Hindi nila pwedeng ipagtanggol si Sara. Ang tungkulin nila ay hindi to take up yung mga matters na si Sara lamang ang pwedeng mag-take up. In other words, kung gusto ni Sara na ipadismiss ang kanyang kaso, siya mismo ang dapat mag-file ng motion. Hindi pwedeng yung mga senador ang magpapile ng motion kasi ang tungkulin nila ay para dinggin yung kaso, hindi para tulungan ang may kaso. In other words, they are there to decide and not to take side. Pero ganun ang ginagawa mga kababayan ng mga ilang senador. Lalo na itong mga maka-Duterte, di ba? Sino nangunguna dyan mga kaibigan? Di ba? Si Bato. Kaya sana Bato, mahiya-hiya ka naman. Giit ni Macalintal, kailangang maging patas ang mga magiging senator judge at hindi agad husgahan ang kaso. Ito anyang ipinunto sa mga hukom sa isang nadesisyon ng kaso ng Korte Suprema. Kung hindi, magiging tatlong magkakataliwas na papel ang gagampanan ng mga senador, complainant, prosecutor at judge. Kung ipipilit ito at makakakuha ng sapat na boto para ibasura ang kaso, tingin ni Macalintal, maaaring hindi makialam ang Korte Suprema. Pero taong bayan na anya ang bahalang humusga. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung regarding dito, yung ginagawa ngayon ng mga ilang senador, na dapat talaga ang trabaho lang nila ay maging senator judge. Di po ba? Pero sa nakikita natin ngayon, nagiging prosecutor na din sila. At ang matindi, complainant na din. Tingnan niyo mga kaibigan, bakit nasabi natin na complainant? Abay nagrereklamo sila na itigil ng impeachment. At nagrereklamo din na bakit daw pinatagal ng Kamara. Kaya dapat lang na itigil ng impeachment. Di ba mga kaibigan? Ang lala Lalo't makikita na kung kanino kumakampi ang bawat senador. These are all political issues. Sila magdi-decide yan. And it is only the people who will decide kung tama o mali. Ang nakakatakot dyan, ano magiging senaryo ng taong bayan? Kung sakaling i-dismiss yan o kung sakaling i-grant yan. Kung pagbigyan si Sara, ano magiging reaksyon ng mga those who are against Sara? So dito makikita natin ang kung ano talaga ang damdamin ng bayan. At kung lalo na kung matutuloy ang impeachment trial, kung magkakaroon ng trial at lalakas sa mga ebidensya. At kung biglang i-dismiss yan, tatanggapin ba ng taong bayan ang desisyon? Kaya para kay Macalintal, kailangan matapos by June 30 ang paglilitis. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Atty. Macalintal na dapat lang matuloy o kaya naman matapos hanggang June 30. Kung hindi naman matapos mga kaibigan, well sa akin okay lang din naman yan mga kaibigan Basta ang importante, matuloy yung impeachment. Yung political exercise na sinasabi ni Amy, nila Bato, well, magagawa naman nila yan mga kaibigan doon sa parte ng paghahatol, di ba? Kaya nga yun na yung nila, karapatan nila, di ba? Yung bumoto ng kanilang gusto, di ba? Kung yan man ay sa lakas ng ebidensya, doon sila nagbase, o kaya naman sa lakas ng kanilang samahan. Kaya nga di ba mga kaibigan, gusto nating makita yung mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte. Pero mga kaibigan, paano nga ba natin makikita kung ganito naman yung sinasabi ng ilang maka-Duterteng senador? Tulad nito mga kaibigan, talagang malala.
Talagang pinagpipilitan pa at dinadamay pa ang administrasyon sa mga kabalbalan ng mga senador na to. Baka mapahiya lang sa numero. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos kung bakit sa tingin niya ay mismong administrasyon ay may mga grupong nagsasabi na wag nang ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Grabe mga kaibigan, no? Kaya dapat, Senator Jinggoy, ito yung sinisita mo. Oo, si Senator Amy, di ba? Sita ka ng sita kay Senator o former Senator Laila de Lima na huwag maniwala sa chismis. Ito, 'di ba? Ito yung chismis. Paano? Ano sabi ni dito ni Senator Amy, 'di ba? Hula ko, 'di ba? Sa palagay ko, duda ko. 'Di ba? Doon pa lang mga kaibigan dapat ito yung sinisita mo. Hindi si de Lima, Jinggoy, 'di ba? Tsaka mga kaibigan ito lang kung bakit nasasabi ito ni Senador Amy. Dahil mga kaibigan, si Tolentino, tsaka si Toby Chanco, doon siya humuhugot mga kaibigan, kaya sinasabi niya na administrasyon. Kasi nga, itong si Tolentino at si Toby Chanco, di ba? Nasa line ng linya ng alyansa, di ba? Itong si Tolentino, parte ng mga senatoriables, di ba? Natalo. Pero nasa alyansa. Nasa una pa lang alam natin na maka-Duterte yan. Tapos ito namang si Toby Chanco na campaign manager na sa una pa lang ay hindi pumirma para i-impeach si Sara Duterte. Yan dalawang yan mga kaibigan nasa alyansa na hindi pabor sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya ngayon ginagamit ng mga ilang senador tulad ni Amy na idinidikit o pilit idinidikit yung pangalan ni Pangulong Marcos o yung administrasyon na ayaw daw sa impeachment ni Sara Duterte. Abay matindi. Ilang ulit nang sinabi ng Pangulo, di ba? Na yung impeachment nasa obligasyon na ng senador. Di ba? Kaya gawin ninyo kung ano yung nararapat. Paulit-ulit nang sinasabi, di ba mga kaibigan? Na kailangan matuloy ang impeachment. Pero itong mga to, pilit pinipigilan. Ewan ko yun lang ang pakiramdam ko. Kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Di ba mga kaibigan, ang linaw. Talagang sinisisi ang kamera, di ba? Tapos mali daw. Tapos sinasabi pa ni Amy, sumusunod sa batas. Talaga ba? Yung katulad mo, tsaka ni Escudero, nila Bato, sumusunod sa batas? Ewan ko na lang. Kasi 4 na complaint, bakit inupuan yung 3? Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Para naman sa presidential sister, nais niyang questionin ang proseso ng pagsasampa ng impeachment ng Kamara sa Senado. Ito ay dahil hindi agad na ipinadala ang kaso sa Senado at naka-4 na impeachment complaint pa bago ito iproseso ng mababang kapulungan ng Kongreso. Tingnan nyo, magre-reklamo pa talaga itong si Amy na dapat hindi matuloy itong impeachment dahil pinatagal daw ng Kamara. Hindi talaga. Tapos mga kaibigan, di ba, lumabas yung grupong Escudero kung saan kabilang dyan si Amy Marcos, di ba, sina Bato, sina Senator Gatchalian, sina Senator JB. Pero ngayon mga kaibigan, dahil sa galit ng taong bayan, abay heto mga kaibigan, nagigising na po itong mga ilang senador. Nung una talaga kay Senator Gatchalian, talaga po personally na na dismaya ako kasi pumapabor pa siya dito kay Escudero. Pero ngayon eto mga kaibigan, pakinggan nyo. Hindi matatapos to sa isang buwan, no? Dahil 7 articles of impeachment ang inihain ng Kongreso or ng House of Representatives. Kaya hindi, sa personal na hindi kayang tapusin to ng isang buwan. Tatawid talaga ito ng 20th Congress at nakita ko na kasama sa mandato ng Senado
na ituloy-tuloy ang hearing ng impeachment court dahil ito ay isang continuing body. Hindi na namin decision to eh. It's not a matter of our decision whether itutuloy o hindi. This is our constitutional duty. Now, very clear to sa ating constitution na once na-transmit ang impeachment sa Senado, wala na kaming choice kung hindi ipagpatuloy ang impeachment court. Kaya nga nakasulat pa nga doon, forthwith, no? So, kaya wala na kaming, hindi na namin desisyon yan. Duty na namin yan para ituloy. Pero tuloy-tuloy na yan. Basta tuloy-tuloy na yan, hindi na titigil hanggat magkaroon ng judgment. Maraming salamat, Senator Gatchalian. Dapat ganun talaga eh. Di ba? Kahit nga mismo, di ba mga kaibigan, si Cayetano, yan din yung sinasabi niya eh. Wala na kami talagang magagawa dyan. Kahit anong side pa kami, di ba? Kahit maka Duterte o maka administrasyon ka, wala na sa kulay yan mga kaibigan eh. Kailangan talagang matuloy. Kasi nga, yun yung nakasulat sa batas eh. Di ba? Pero mga kaibigan, sabi nga natin, mukhang may sariling batas itong si Escudero. Di ba? Matindi. Tulad na lamang nito mga kaibigan, si Senator JV. Nung una ayaw niya ng impeachment. Pero ngayon mga kaibigan, pakinggan nyo yung reason niya. Kaya po ako hindi pabor that time na sinabi ko kasi nga, ang dami nating pressing problems. Ang dami nating kailangan habulin. But in case, eto na, talaga namang itutuloy naman itong impeachment whether we like it or not. As I mentioned, we are duty bound. Sana matapos agad. So we can, whatever the decision is, whatever the verdict is, I hope we can go back to our normalcy as soon as possible. Mahaba-haba at marami-rami tayong habulin. Totoo naman kasi mga kaibigan dapat lang talaga na matuloy ang impeachment. Hindi itong pinaggagawa ni Escudero na talagang gumagawa talaga ng rason mga kaibigan. Eto mga kaibigan, napansinin nyo yung ginagawa ni Escudero. Diba sabi niya, may mga nakabinbin pa na mga priority bill. Kaya dapat yun ang unahin namin. Samantalang mga kaibigan kung papansinin ninyo, yan naman talaga yung kanilang ginagawa. Yan naman talaga yung function nila gumawa ng batas, di ba? Araw-araw yan yung ginawa nila Pero tignan nyo mga kaibigan para lang mapagtakpan yung impeachment, ginamitan talaga mga kaibigan ng yung priority bill. Samantalang normal bill lang naman yan nga yung lagi yung ginagawa. Tapos yung impeachment na minsan lang ito mangyari, 'di ba? At sinasabi pa nila, napaka-espesyal ng impeachment. Tapos yun pa talaga yung i-abandon mo. Kaya nga sinasabi sa batas mga kaibigan pag nagkasabay, 'di ba? Yung impeachment at paggawa ng batas, ang uunahin lagi ay impeachment. 'Di ba? Pero itong si Escudero mga kaibigan, talaga gumagawa ng sariling batas. Inuna yung mga bill at tinawag pa talaga priority bill, 'di ba? Para mapagtakpan talaga yung impeachment. Napakagaling. Kaya naman mga kaibigan yung dating senador natin na si Senator Trillanes, pinag-umpog lalong-lalo na itong si Tolentino at itong si Escudero. At binunyag niya din mga kaibigan yung mga ilang senador na kahit sampalin mo yan ng ebidensya, iharap mo sa kanila ay mananatiling Duterte pa rin sila. Matindi talaga mga kaibigan. Sinasabing wala ng oras. Teka muna, simulan mo muna bago mo masabing walang oras. Kasi pag hindi mo sinimulan, hindi mo malalaman, di ba? Malay mo, pag convene mo niyan, si Sara mag-resign na. Di tapos na. So hindi mo ngayon masasabi, anong sinasabi nito ni Senator Tolentino na wala na raw talagang chance. Hindi mo pa nga sinisimulan di ba? Doon mo makikita, cap out, kumaga talagang may mga agenda. Pero sinasabi ko nga rito, ang bilangan sa dulo, huwag nyo i-assume. Kasi pag sabi ko nga, pag lumabas yung mga ebidensya, during the trial, I tell you, makukumbinsi ka. It would take a hardened partisan na not to convict. I'm confident about that. Ang bilangan kasi sa dulo, hindi sa una. Kaya we should not assume na hindi komo ang mga public pronouncements ng iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Yun lahat ay magbabase primarily sa ebidensya. Then yung public opinion, pag nakumbinsi yung sambayan ng Pilipino na talagang guilty si Sara Duterte, it will be very difficult for the senators as representatives of the people na salungatin yon yung pulso ng bayan na yon. Yung mga hardcore na Duterte senators,
kahit na makita nila sa video na kung anong krimen ang ginagawa, hindi yan. No? Nakita natin yung viral video ni Pulong Duterte na nag-attempt sumaksak ng isang tao. It didn't affect the hardcore followers ni Pulong. Ganon din dito. Hindi na yan maapektuhan. So ilan ba sila? Kahit the evidence is staring them in the face, andiyan dyan na si Aimee, si Bongo, Bato, Robin, tsaka si Marcoleta. Yan yung solid. Then, at ito yan, kasi hindi pwede kasing isusuko mo na kaagad, di pa nagsisimula, pinupulsuhan mo pa lang based dun sa public pronouncement, suko ka na. Hindi ganun. That's not how it works. And again, I've seen that. Talagang kahit sa mga botohan nun, lamang na lamang yung mga pro-acquittal kay Chief Justice Corona. Pero nung lumabas yung mga bank accounts, tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte na billions yung transactions in and out na pera. And ang critical dito, yung every 6 months, merong dividendo silang nakukuha galing sa isang drug lord. Ako, sinasabi ko na yan, and dito, I'm so confident nandiyan na lalabas yan. And ako, I've been saying this the past, 9 years. Sinasabi nila, gawa-gawa ko yan, then ito yan. Kung ginawa ko lang yan, imagine, talagang wala na ako. Wala na akong credibility forever, no? Totoo naman, di ba mga kaibigan, sa tagal na ni former Senator Trillanes, talagang makikita niyo mga kaibigan, relevant pa rin siya sa mga issue patungkol dito kay Duterte. Mula nung naupo yan, si dating Pangulong Duterte, nandyan na po si Trillanes para i-expose yung mga kabalbalan ng mga Duterte. Kaya nga, di ba mga kaibigan, kailangan talaga matuloy ang impeachment para din makita natin kung totoo nga ba lahat din ng sinasabi ni former Senator Trillanes. Pero anong ginawa ng mga Duterte at yung mga alipores niya, talagang siniraan po si Trillanes. Pero mga kaibigan, hanggang ngayon nandito pa din si former Senator Trillanes para tulungan ang taong bayan na talagang mapuksa at talagang mawala itong mga kabalbalan ng mga politikong ito, mga kababayan. Pero I am so confident that it's there. Ngayon sila yung natatakot kasi alam nila na totoo yung sinasabi ko. Kaya ngayon yung kailangan natin bantayan. We need to be vigilant. We need to be, kumbaga talagang sounding the alarm na pag ginawa nila to, this is betrayal. Yun. Ngayon, yung impeachment, ganun yan. Trabaho ito. Hindi mo pwedeng sabihin, let's vote on it, wag na tayo mag-impeachment trial. Ibig sabihin, yung plenary powers ng Senate is above what is dictated on by the Constitution. Pero, before this, kahit tanungin nyo yung mga Senate presidents before him, 9 out of 10, siya being the deviant one, magsasabi na, we don't have any choice. The Constitution says tayo magkakandak. Hindi mo pwedeng i-dismiss yung kaso antimano na without hearing the trial. Wala nakalagay sa Constitution. Ang nakalagay sa Constitution nun, mag-trial ka, i-acquit nyo kung idol mo si Sara Duterte, di-acquit mo despite the evidence. Pero not like this. And he knows that. If I were to advise him, step back, mag-recalibrate ka. Kumbaga, probably nung kinunkok niya itong plano na ito, ay iniisip niya na walang magpo-pushback. Pero grabe yung pushback ngayon. Ngayon, he can choose to ram it through at the expense of his own personal or political reputation. Nakita nyo naman, di ba? The outrage is authentic. Hindi ito manufactured, hindi ito PR operations. Ramdam niya yon, di ba? Ngayon, he can throw the dice on this. He can, kumbaga, gamble his political future over this. But is it worth it? I don't think so. Dinidepensa mo si Sara Duterte. Sara Duterte doesn't care about him. Di ba? Why is he doing her a favor? Ngayon, ito. And ako,
nakita ko siya, pag nakita niya yung ebidensya, I believe Chief Escudero would convict Sara Duterte. Tama naman, 'di ba mga kaibigan? Lahat ng sinabi dito ni former Senator Trillanes, 'di ba? Kailangan talaga matuloy ang impeachment para makita natin yung ebidensya, 'di ba? At baka talagang mapanganga itong si Escudero dahil sa tindi ng ebidensya ay talagang mahihirapan siya na ipagtanggol talaga itong si Sara Duterte. Na kahit mismong siya, sabi ni Trillanes, ay talagang mapapatunayan nila na talagang malaki ang kabalbalan na ginawa di umano ni Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang mga kaibigan, pinipigilan na ni Escudero. Kaya nga nakakapagtaka, ano ba yung makukuha mong benepisyo dyan kay Sara Duterte? Yun mga kaibigan eh. Pero alam na natin yan mga kaibigan, syempre pwesto. Lalo na yung mga maka-Duterteng senador, kahit pagsasampalin mo yan ng mga ebidensya, iharap mo sa kanila, ay mananatiling maka-Duterte yung mga yan. Talagang alepores yan. Tapos eto namang si Escudero at si Tolentino mga kaibigan, talagang halata pigil na pigil na gusto talagang i-dismiss itong impeachment. Kaya naman sabi nga ni Trillanes mga kaibigan, ituloy itong impeachment para makita natin yung ebidensya. At maski siya, mapatunayan natin na lahat ng sinasabi na talagang in-expose na ni Trillanes, di ba? Yung mga bank account, lahat, yung mga kabalbalan nila, ay dito natin mapapatunayan. Pero, yun nga mga kaibigan, ang masakit at ang malungkot na katotohanan ay eto, si Senate President Escudero pinipigilan itong impeachment. Kaya naman mga kaibigan yung lagi nilang sinasabi na kasalanan ng Kamara, abay heto mga kaibigan, pakinggan natin si Congresswoman De Lima. Eto mga kaibigan. Correct, hindi po dapat sinisisi ang House of Representatives dyan. Yes, delay din sa House of Representatives, pero at least nagawa nila yung role nila, yung pag-forward, pag-adopt ng Articles of Impeachment at pag-transmit. Yun ang trabaho nila. Nagawa nila. Dumating na sa February, yung tinasmit na finally, February 5, hindi po talaga yung excuse na dahil mag-a-adjourn na yung session for the election break. Because they could very well continue with that kahit hindi na naka-regular session. At kahit nga mag-adjourn na sine die from June 13, ay hindi pa rin yan dahilan sasabihin, sorry, adjourn na kami, sine die, hintayin na lang natin ang next Congress. Hindi pa rin po yan dahilan kasi malinaw, hindi ito parte sa legislative functions nila but as an impeachment court. Masyadong stretched yan. Yung impeachment, hindi tungkol sa karapatan ng respondent or the official impeached. Of course, he or she has rights. It's always guaranteed. Maski sa ordinaryong kaso, criminal cases, may rights ang akusado. So hindi usapin yan. Pero hindi yan ang pinakapakay impeachment na protektahan ang official na na-impeach at kailangang ilitis. Ito ay tungkol sa protektahan yung saligang batas at isulong yung mga prinsipyo ng katotohanan at pananagutan. So gaslighting, I call it a clear case of gaslighting. Pinapagulo nila by invoking all those things na hindi naman dapat talaga maging issue. Hindi yan relevant. Ang impeachment ay hindi tungkol sa paggalang sa karapatan ng respondent or the official impeached. Hindi ito tungkol sa pag-shield sa kanya from accountability. Ito ay tungkol sa accountability. So I don't know, masyado nilang na-stretch and definitely for me, it's a clear case of gaslighting. Totoo mga kaibigan, talagang gaslighting talaga yung ginagawa nila. Mantakin nyo mga kaibigan, napakasimple lang naman talaga yung argument, di ba? Ituloy ang impeachment, nakasulat na lahat yan. Di ba? Yung fourth with, nandun na lahat yun mga kaibigan. Pero iba yung ginagawa nilang argument, di ba? Talagang tinitwist nila, di ba? Lalo na si Escudero, di ba? Gumagawa ng sarili niyang diksyonaryo, kalendaryo, gumagawa din ng sarili niyang batas mga kaibigan. Tapos yung mga ganyang reason, yan yung ginagamit nilang argument. Kaya talagang matinding panggagaslight talaga mga kaibigan yung ginagawa nila. Wala nang mga maisip na iba pang argumento, pero palpak naman yung argumento. Kaya nga between now and June 11, kailangan talaga ma-feel ng Senado yung mga ganito, ng mga sinasabi natin, yung pressure, yung
developing anger on the part of the public. Kasi may marami nang lumalabas sa social media commentaries about what's happening. Marami ang hindi nagugustuhan yung ginagawa ngayon na Senado na lokohan na Lokohan na. Kasi napakalinaw naman na yun lang ang pinakatrabaho nila, sundin ang nasa konstitusyon. At sa pagsunod sa konstitusyon, dapat ituloy ang trial. Totoo naman mga kaibigan, di ba? Matindi ngayon yung public outrage dahil sa pinaggagawa ni Escudero. At syempre, yung mga alipores ni Duterte dyan sa Senado para pigilan itong impeachment ni Sara Duterte. Napakasimple lang naman talaga mga kaibigan ituloy ang impeachment. Pero bakit? Bakit ayaw nitong si Escudero? It's either marami nagsasabi na nababasa natin, magkano ba? Magkano binayad? Alam niyo mga kaibigan, hindi na ho yan sa usapin kung magkano binayad o eto may ambisyon sa pagiging kung ano man mga kaibigan. Siyempre, matik na yan, politiko yan Talagang matindi yung ambisyon yan. Pero mga kaibigan, simple lang naman Sundin nila yung batas, tapos ituloy yung impeachment. Di ba? Tapos mga kaibigan, yung sinasabi nila na nawawala na yung political exercise, political rights namin dahil sa pinagpipilitan yung impeachment trial. Ano yun? Huwag kayong maniwala doon mga kababayan Kasi ang totoo niyan, ituloy ninyo yung impeachment trial. Yun lang yun. Diba? Maging senator judge kayo. Tapos hahatulan ninyo itong si Sara Duterte. Doon pa lang mga kaibigan magkakaroon na sila ng political exercise at political rights. Diba? Yung rights nila na piliin o hatol nila kung ito ba ay base sa lakas ng ebidensya o base sa kanilang samahan, pagkakaibigan, di ba? Pagiging partido o pagiging alipores ni Duterte. Ayun na mga kaibigan, yun na yung political rights nila, di ba? Bakit? Hindi naman natin saklaw kung anong yung kaisipan ng mga yan Pero in the end of the day mga kaibigan, may magagawa tayo. Kasi sa huli, hahatulan naman natin itong mga senador na ito kung paano nila hinatulan si Sara Duterte. Yun lang po yun. Pagdating ng eleksyon mga kaibigan, sabi ko nga sama-sama natin yan, ibasura yung mga yan. Di ba? Kaya naman mga kaibigan, napaka-importante talaga itong boses ng taong bayan. Totoo mga kaibigan, yung sinasabi ni former Senator Laila de Lima na matindi na talaga itong public outrage. Oo, kasi niyayanig talaga ang Senado mga kaibigan. Kaya dapat lang kumilos-kilos na itong si Escudero at ituloy niya na itong impeachment mga kaibigan. At bago tayo magtapos mga kaibigan gusto ko na ipakita sa inyo to. Sabi ni political analyst Ronald Llamas, impeachment versus Sara kinulang sa oras dahil kay Cheese. Which is totoo naman mga kaibigan, di ba? Pero si Cheese Escudero talagang pinagpipilitan at talagang nirereklamo ang Kamara kasi sila daw yung nag-delay ng lahat. Kahit sino naman siguro maiintindihan to. Napakasimple lang, di ba? Yung Kamara tapos na yung trabaho nila. Bakit ayaw ngayon umpisahan ni Escudero? Dahil ipinag-uutos ng batas, di ba mga kaibigan? Di ba mga kaibigan, napakasimple lang naman talaga yung impeachment process. Bakit ba ginagawang komplikado ni Escudero at yung mga ilang pang mga makaduterteng senador? Di ba mga kaibigan? Kasi kailangan mo naman talaga dyan, complainant, prosecutor, and then judges. Di ba? Yung complainant mga kaibigan, ito yung mga akbayan party list, yung mga makabayan. Sila yung nag-file ng reklamo, di ba? Ng impeachment complaint dyan sa Kamara. Then, yung prosecutor, eto nga po yung Kamara, di ba? Sila yung tumingin, nag-determine kung pwede ba na i-file to as charges sa Senado, which is nangyari naman mga kaibigan, di ba? Napaka-overwhelming yung mga pumirma, di ba? Lagpas-lagpas sa 2/3 na sinasabi nila. Mahigit 200 plus yung pumirma, di ba? So, matik na yan mga kaibigan na magkakaroon talaga ng impeachment trial, which is sa Senado na. So, tapos na mga kaibigan yung process na yun. Ang huli na lang ay nasa kamay na ng mga senator judge kung ang hatol ay acquittal ba or i-convict itong si Sara Duterte. Pero hanggang ngayon mga kaibigan, hindi ginagawa ni Escudero yung kanilang obligasyon. Grabe mga kaibigan. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.